naiintindihan ng utak ko, pero hindi kaya sumabay ng puso ko. Hindi mo malalaman na nasa toxic relationship kapag nandun ka. You'll only realize it pag wala ka nandun. Kanina tahimik lang ako kasi ang taas mo eh. So ngayon tayo mag-usap, gusto mo. Parang gano'n. Madaling sabihin to pero syempre pag nasa relationship ka, kasi yun talaga mo siya magawa. You would want to be in a relationship where you're staying because you love this person. You want to be with this person, not just because you feel like you're stuck. Hi, Talk Sheeters! Welcome to another episode of Talk Sheets, where we talk about love, identity, and all the sheets that matters. The kind of talk that only happens under the sheets when you're comfy enough to get real and honest. So for tonight's episode, for tonight's video, hindi muna tayo kikiligin kasi kailangan natin pag-usapan yung ibang side naman ng love. Okay, ito yung part na hindi na masaya, yung hindi na healthy, kaya importanteng pag-usapan. Well, sige. Kasi minsan kahit na gaano ka ka-in love, minsan may mga red flags na hindi mo agad nakikita or you choose to ignore kasi mahal mo yung tao. Kaya tonight, ang pag-uusapan naman natin ay ang signs ng mga toxic relationships. Ooh, medyo medyo even controversial, pero ito yung mga masarap pag-usapan. Yeah. Ako, I wanna talk about this kasi I think it's very important because I'm sure marami sa mga nakikinig sa atin na nanonood today ay pwedeng in that kind of toxic relationship o may mga pinagdaan ng toxic relationship sa buhay nila. So like yun, di ba? Sinasabi nila, kailangan pag nagmamahal ka ng tao, buong buo. Right? So of course, when you say buong buo, that's you loving the person, the good and the bad ba, about a certain person. Pero hanggang saan yung bad? Hanggang saan yung... lahat naman tayo may bad qualities eh. Pero hanggang saan lang yung bad qualities na dapat mong mahalin sa tao? When does it become, yun nga, toxic? Yung bad qualities na yun. Well, kasi ang sagot ko dyan, kaya tayo nandito ngayon sa relasyon nito is because what I love about you is that you love even the things that I don't love about me. Actually, yun nga yung lagi ko sinasabi na, minahal mo ko, hindi lang dahil sa mga bagay na ako, pero yung mga bagay din na hindi ako. Kasi, at the end of the day, ang nakita mo is the goodness in me. Na yung mga hindi magagandang ugaling yon, hindi talaga siya hindi magandang ugali. May rason yan kung ba't ka ganyan. At i-figure out natin yung rason na yan kasi mas naniniwala ako na mabuti kang tao, respectful ka, you know, all the things that you see in me, tapos hindi nagja-jive kasi merong parang hindi akmang ugali, alam mong mas merong konteksto to. Which is really that. Like, there was a lot of things that happened to me in my, past relationships that made me the person that I was nung bago tayo. Like, ako talaga, may personality ako before. Bago mo palang ipakita sa akin, yung pag nararamdaman ko nang hindi tayo okay, bago mo pa ako iiwanan na kita. Pero hindi dahil pero hindi dahil gusto kitang iwanan, pero hindi ko hahayaan na saktan mo ako at maging na masaktan ako na maapektuhan ako nung sakit na gagawin mo sa akin. Kaya kahit na alam kong ayaw naman kung maghiwalay tayo. Like talagang, I will choose to leave the relationship kasi natatakot na ako masaktan. And that's a response of being in relationship where before, sobrang napaka-trusting ko, alam kong hindi ako iiwanan, tapos binigay ko lahat, tapos biglang, nawala lang sila sa life ko. So, yun eh. And what I love about us, love, is you were able to see through that. Pero like, yung sinasabi mo sa akin, di ba? Na parang, di ba, marami sa mga naging behavior natin, di ba, stemmed from traumatic relationships. So, of course, may time, talagang, minsan sisisihin mo talaga yung past trauma mo eh. But when is it valid or when does it become manipulative? When you're already aware of it and you're using it to get your way. Like, halimbawa, hindi ako aware na ginagawa ko yun. Pero alam ko na
ano ko siya, defense mechanism ko siya. Kasi ayoko masaktan. It's my way of coping. Pero kung halimbawa, alam ko na kung may tendency akong I will push him away. Tapos gagamitin ko siya para to get my to get my way. That's when it becomes toxic. Kasi ginagawa mo na siya to control the person eh. Ginagawa mo na siya to manipulate the person. Tama. So that's when these traits become toxic. Kasi it's no longer it's no longer to at least, protect yourself. It's to control that person and to manipulate that person. So when is love no longer enough? For me, having gone through a lot of relationships talaga na push talaga yung limit ko. Mahaba yung threshold ko pagdating sa anong kaya kong gawin. Pero love is no longer enough when you don't feel safe anymore. Pag naman kayo mag-intay hanggang makarating kayo doon. Pero when you already feel na parang yon, you have to lie para lang maging okay kayo. You can't be yourself anymore. Tapos yung feeling mo na wala ka nang say sa relationship kasi buksan mo pa lang yung bibig mo. Pwede na maging reason para mag-away kayo. Tapos yung parang nararamdaman mo na sa sarili mo, nagkakaroon ka ng anxiety just being around and just being together. For me, love is no longer enough when it comes to that. Kasi marami kayong pagdadaan. Like, okay, ang dami nating pinagdaanan na love, diba? And there was a time, pareho tayong may needs. And we had a time where Ice was really going through a severe depression. Na I cannot impose my needs because I have to understand where he's coming from. Talagang, kumbaga, it's really a lot of yourself like giving just to support your partner. So, pwede rin kasi maging reason na love is no longer enough kasi kailangan ko rin yung sarili ko. So, for me, yung mga ganong situation, ako, dahil siguro I've been through, relationships where hanggang kaya ko, isi-stretch ko yung sarili ko. When we had that phase where I have to really understand what a supporter means and how to understand and embrace a person who's going through depression. I feel like the love has to be there. Hindi siya pwedeng maubos. Kahit na pwedeng you can walk away from it. So siguro because it's not endangering my life and I know that the love that I have for you is still a lot and so much that alam kong kailangan ko siya para rin sa sarili ko. I think that's when you know that you can still stay in the relationship. Yeah, same thing Or do with I me. make sense? Ako naman parang love is no longer enough kapag tapak na yung prinsipyo mo. Siguro malaking bagay kasi sa akin yung prinsipyo na sa simula pwede ko pong sabihing nakakain ko pa yun eh. Pero kapag feeling ko tinatapakan mo na yung prinsipyo ko at wala ka ng respeto sa akin, doon na mag-start yung burnout ko. Hanggang sa darating sa point na, and ako pareho tayo, mahaba yung PC ko. Pero, kasi ako kasi yung tao na, ayoko nang may what ifs eh. So kahit paminsan feeling ko, dehado na ako, ayoko magkaroon lang ng what ifs. Pero pag dumating na ako doon talaga sa point na, sagad na ako, I can easily drop the relationship. Without even, turning back. Kasi alam ko, and siguro yun din yung meron ako sa sarili ko, I know I will never lose myself. And I don't want to lose myself just because of a person. Because of a relationship. Because I don't deserve. So may ganun ako. Pero syempre, bukod sa mga experiences natin, marami pa tayong experiences na maririnig sa dalawang guests natin. Kaya, Puro experience. experience nila. Sa ganitong klaseng mga
relationships na sasabi natin medyo naging toxic din. So, tawagin na natin sila. Para pag-usapan ng ating topic with heart and honesty, we're joined by two of our closest friends na talaga namang marami ng pinagdaanan sa pagmamahal. They've gone through the highs and lows of love. Welcome to Talk Sheets, Boy Espiritu and Rob Darling. Sumayaw. Talaga may darling. Hi! Welcome to Talk Sheets, Rob at Poy. Parang hindi naman natin sila close doing Bakit toxic tas kami? Parang mali. Ayaw kasi, hindi totoo, ex kami. Tapos parang ang toxic niya. Oh, yeah. Sabi ko, nangangayayat siya. Doon na ba ako? Sabi ko, tigil na natin to. Toxic. Toxic. O sige, bago natin simulan ng mga usapang medyo masakit at Usapan malalim. toxic, oo. Simulan muna natin sa, ano muna tayo? Icebreaker muna tayo. Oo. Okay? Let's have a game. Oo. Sheet happens ang tawag sa Ito segment na naman, to. sheet happens. Okay. So, So, we can let sheet happen. okay. Hindi ito yung shit na ginawa mo sa bahay niyo sa pader. Ha? Alright. Sa ibang ano na episode Ibang natin episode yan. pag-usapan. Alright. So, ang game natin is Never Have I Ever Toxic Edition. So, simulan na natin dito. So, kung sino pinaka-konti, so, pinakamadaming na ibaba, siya ang panalong toxic king or queen. Okay. Okay. So, pwede magsinungaling, ano? Sanay ka naman dyan? Ay, grabe. Alright. Simulan na natin. Never have I ever ignored my partner's text just to make them worry. So, kunyari, inignore ko. Ibaba ko na. I never. Eh, never ko inignore. Ganon. Plastic! Oy ha, importante yung katotohanan dito. Dinagdagan mo kasi ng to make them worry eh. Pwede naman kasing you ignored. Dami sinasabi. Diba? Ano, You ignored. You ignored. Pero hindi ibig sabihin para mag-worry siya. Ni-ignore mo lang kasi you were Hindi nga. doing something. Ikaw pa yung Kaya nga nasulat. toxic Kaya eh. Hindi nga. naman sinabing busy. Ikaw ba yung Pwede ba iba nag-segment? na yung best? Kailangan nga toxic edition. Okay. Sorry naman. Ang hirap niya kasama. Kailangan merong pang Buti makasarili. na lang pira na natin nakakasama yung si Poy. Okay. Okay, never have I ever made my partner choose between me and their friends. Parang Ibaba mo yan. Ibaba mo yan. Hindi ako magbababa niyan sa grabe ka, pinapili mo. Ay, parang oo. Oo, May naalala. may Dapat ine-explain. Oh, explain mo. Go, explain mo. Explain mo muna yung una. To make them worry. So, in-ignore mo yung text ko para mag-alala ko. It's not, everything's not all about you. Ikaw yung mag-aalala. Ikaw yung nag-alala. Hindi kasi iti-text para mag-alala ko. Kaya it's about her. Hindi! Pwede namang hindi siya yung ginawan ko noon. Oh. Wait lang. Reason ba to yung jowa mo ngayon, yung mga ex mo, ganyan. Pwede. Kasi, di ba, never have I ever. So, you're in Agad. Tapos, ang game. O, tapos na. Ako na yung queen. Pwede pala sa ex. Ulitin natin Basta yung first nagawa ko sa question. buong buhay mo. Oh, never have I ever ignored my partner's text just to make them worry. Yun na, sagot ko. Okay. Yung pangalawa. Sali Wala. pala eh. Okay, pangalawa, never have I ever made my partner choose between me and their friends. Oh. Kasali pala. Kasali pala. Explain mo. Ano ba yan? Okay. Hindi na pala. Huwag na lang may Ito explanation. kay Ice to. Pero visit na visit kasi ako, okay? So, aalis siya, kasama niyo. Oo. Tapos, sabi ko, ano? Aalis ka naman kasama mga kaibigan mo. Hindi niya na kami kaibigan. Ba't ka nga busit nun dahil aalis ako? Oo, kasi gusto kong kasama ako, pero hindi ako pwedeng sumama. O kasalanan ba Kasalanan namin? Hindi. Oh. Ba't pati kami, hindi mo inatutuwa mo? Itinatuwa. Dalawa kami Kasi inisip ko, baka pag sinabi ko yun, mapaiwan siya. Magpapaiwan siya. Siya yung ninong, ako pupunta. Hindi na sumama yung ninong eh. Ako na lang po yung pupunta. Ba't hindi naman siya magpapaiwan? Oh my God. Okay, next. Never have I ever guilt-tripped my partner into doing something for me. Bakit? Wala, Ano mo kayo na-expect?
Kasi tanong yun eh. Paano mag-aaway kayo? Guys na to. Ba't ba kayo nandito? Counseling ba namin to sa inyo? Risa is not all about you. Okay. Paano ginil-trip? Yeah, parang kanina. Gigil trip mo ako dahil ayaw mo ko umalis. O di, baba mo na. Guilt trip yun. Guilt trip yun. Oh my God! May possibility ba maging toxic queen ako? Baba mo na. Madami pa questions. Pwede mo naman hindi ano. Hindi na ba mo? Hindi kita ginil-trip. Guilt trip yun. Ayaw mo siya ulit. Baba mo na. Sa isang question na yun eh. Second question eh. Baka third yun eh. Third. Bakit ano to? Hindi pressure. Gusto mo kami dito ah. Okay. Oh, yung sa kamay mo. Bakit? Pwede magpintuhan? Magkikwentuhan? Oy guys. Eto, ba't ganyan kalahati lang yung isa kasi? Maliit kasi yung daliri ko. Aww. It's powerful. Never have I ever faked being upset to get extra attention. Ay, ay. Being upset. Ikaw hindi. No? Parang hirap na. No. Perfect ka na. Ako nag-upset. Yun nga yun. Oh, yun Kaya na. O ikaw, hindi ka nag-upset. nag-upset-upsetan? Bakit ina-expect mo ako? Ba't mo ko pinipili? Hindi. Actually, hindi, wait. Yung, di ba ito yung kami? Umalis kami. Di ba umalis kami? Oo. Tapos parang nag-ano ka? Guilt trip. Guilt trip. Ikaw asetan ka nun eh. Connected yun eh. Grabe, isang senaryo lang. Ang dami nang ibinaba, ano? Asetan ka nun. Parang ganyan. Upset-upsetan yun. Why is it about me? It's not about you. It's about the talk shit, di ba? Never have I ever checked my partner's phone without permission. Guilty ako dyan. Ako hindi ako nag-check. So hindi ko bababa kasi never ko chinek. Ikaw. Bakit? Ba't ka nag-check? Ba't ang defensive? Ba't What? tinanong ko lang Eh, ikaw? Once, kasi may naramdaman ka, so parang, Chinek check ko nga, o gano'n. Ay, kami pwede talaga kami mag-check ng phone ng isa't isa eh. Tsaka, yun, Justify mo. pwede naman mag-check. Nag-check pala. Ano, binaba ko eh. Bakit? Diba? Nag-check ako ng phone mo. Oo, tapos bigla siya nagselos. Kasi inano niya without context. Ano? Kung nagselos ka agad, may nabasa ka lang. Eh, syempre, ka-text mo ex mo eh. Oh. Ay, nag-check ka pa rin. Oy, nag-check ka ng phone ko, tapos question mo ko. Alam mo, parang ano, Without permission. That wasn't with permission. Hindi, may usapan na kayo na you can always we check. can always check each Guys, other's ilan taon O, na di kayo? babalik ko to. So, If ilan you can taon na always kayo? check each other's Ha? phone. Ilan taon na kayo? 12 years. 12 years. Ano nararamdaman niyo ngayon? Masaya ba kayo? O, di ibabalik ko to. Hindi natin sila iwan. Pag-usapan niyo kaya muna itong buhay. With permission, kaya lang ang problema kasi, not in front of her. So, parang guilty ka pa rin. You check pa rin. Kailangan pa rin siya ibaba kasi, di ba? Pwede kailangan mo rin ibaba. Oo. Dahil chinek mo pa rin, knowing na hindi niya alam na i-check mo. Ay, ang matured na dito. Ano ba yung host? Ikaw yata yung host. Talk shit with boy. Never have I ever stalked my partner's ex online. Nag-stalk ako. Guilty. Stalk ako. Oo. Gusto ko. Tingnan ko itsura. Ay, ito pala. Ako, yan. Di ba? Never. Okay. Kahit hindi ako ex, okay. Yeah. Never Hindi have ako I... selosa. Whatever. Never have I ever insisted on knowing all my partner's passwords. Ako na. No. Oh, ano yun? Password ko, hindi ko alam password. Oh, lagi na lang, send ano to my phone, ganun, oh. Never have I ever told my partner not to talk to someone of a certain gender. Ay, hindi ako ganun. Hindi ako ganun. No. Ano ko eh, malakas loob ko. Feeling ko pogi ko. Same. Di ba? Never have I ever accidentally liked an ex's photo to start drama. Never. Ano naman nun? Wala. Hindi, Papansin mo? Actually, ayoko ng drama. Hmm. Ayoko talaga ng drama. Oo, pero nagsagot siya dun sa, nag-comment ka dun sa, post ng, sabi like. ng guy na pinagselosan mo. Sumagot ako. Sinabi naman like eh. And it wasn't to start drama. I wanted to say what I was feeling. Start a conversation. Yeah, drama is different from conversation. Okay. Okay, never have I ever lied where I was to avoid a fight. Never have I ever
Ay, isa na lang kamay yung taas. Ay, ako din. Ako din. Ang perfect mo. Hindi kasi dapat yung dalawa na eh. Yung sa Sige, home. dalawa. Sa home. Perfect naman dalawa. ito. Pero Work at perfect pa rin siya. Oh, wala ko kami. 8. Patas. Hindi, meron pa sila. Ito na lang. Oo, kasi honest kami. Ikaw sinungaling ka. Okay. Ayun na yun. Alright. So, sino yung pinaka-konti? Tama naman. Pare-pareho kami. Hindi totoo sa sarili mo. Oh, Toxic ka. ikaw ang toxic. Talaga? Never ka nag-lie na nasan ka? Hindi. Sinasabi ko lagi sa kanya. Kahit hindi sa kanya, di ba? It's not all about her. Para hindi kayo Kahit sa mga mag-away. ex mo, Para hindi sa kayo mga ex mo, mag-away. never Hindi ko ka na lang nag-lie? sinabi ko nasan ka. Ever? Kaya kami naghihiwalay agad. Sinasabi ko, may kasama ko iba eh. Hindi nag-lie. Oh, di. Tanga. O, di Sige toxic na ka. nga, kami na nga ang toxic. Ikaw na yung perfect. So wait, of course yung first question natin is, have you been in toxic relationships? Oo naman. Siguro. Plastic, di ba? Plastic Ang siya. hirap kasi, I-define. oo eh. Kasi hindi naman palaging toxic. Pwede namang once in a blue moon toxic. Di toxic diba? yun. So, Hindi. when do you know that a relationship is toxic and unhealthy na? Actually, you'll never know pag nandun ka eh. Malalaman mo na lang toxic pag wala na. Parang, toxic pala yung relationship ko na yun. Diba? So, lahat ng ex ko toxic. Kaya parang bitter yan. Toxic. Hindi kaya ikaw yung toxic. Dahil tanong natin sa jowa ko, medyo matagal na kami, hindi naman ako, diba? Hindi ko sure. Wala siya dito eh. So, baka toxic nga ako. Hindi, pero, di ba ako, oo nga pala. Pero hindi nga, hindi mo malalaman na nasa toxic relationship kapag nandun ka. You'll only realize it pag wala ka nandun. Pero ano yung mga signs ng isang toxic relationship? Ikaw. Hindi ko sinasabi ko yung toxic, pero ikaw, anong ano mo? At toxic siguro pag walang ginawa kundi awayin ka ng awayin. Lahat ng ginagawa mo, meron siyang comment. I mean, siguro toxic yun. Kasi, di ba, lahat. Siguro pag hindi na kayo, match. Okay. Pero nasa isang linya kayo, pero hindi kayo nag-meet. So, doon yung pwedeng simulan ng toxic eh. Na ganun. Para sa akin na. Kasi kahit na nag-aaway kayo, nagger siya, sometimes kayo pag nanag, ikaw may kasalanan nun eh. Hinahayaan mo siya mag-nag eh. Diba? So, yun yung minsan, toxic hindi lang sa nag-aaway. Minsan toxic na hindi kayo nagkaasundo kahit walang pag-aaway. Okay. Para sa akin, ganun yung toxic. Ako para sa akin, when you start walking on eggshells, because you're afraid to ruffle the feathers ng isang tao. And ako, I've been there in that kind Kami of... naman ba't may feathers kasi yung ruffle. Kasi may... May eggshells. Exit. Dami naman idioms dito. Ang hirap gumalaw nun. Bawal ka gumalaw. Takot na takot ka. Yun. So, yung tipong takot ka dahil alam mo kapag may nagawa kang mali, minsan nga kahit feeling mo hindi siya mali, pero merong kagad initial reaction na ang laki-laki na parang tendency mo is you'd rather not do anything because baka pag may nagawa kang something, away agad. Put that into context. Like, kwentuhan mo kami. You don't need to name a person. So, that time, kakalipat ko lang ng condo noon. So, dalawang condo kasi yun. Isang condo kay mama ko. Tapos, I remember, we were with friends, nagiinuman kami. And then, parang, we were talking about, yung cabinet door. Okay. So, itong cabinet door na to, kasi medyo maliit lang yung condo eh. So, kunento ko kay ex na parang, nakausap ko yung karpentero, na sabi ko, instead of, pag ganun yung bukas, swivel or something, sabi ko, since maliit yung space, dapat ay sliding. Yes, bigla na lang siyang nag-flare up. I mean, she was the one who na nakikipag-usap dun sa carpentero ever since. Pero nung nakita ko nga, parang sinabi ko lang na, alam mo, matter of fact, sabi ko baka ganito na lang kasi maliit yung space. Eh, di ko na makapag-usap sa kanya. Ang dami na nangyari. Ang dami na sinabi. And in front of our friends. So parang, just one instance na parang kahit sa harap ng maraming tao, Ganun siya. wala siyang pakialam. Kahit murahin niya ako or sa harap ng maraming tao.
ng kaibigan. Kasi hinayaan mo. Baka sa Siguro. simula pa lang hinahayaan mo. Siguro, alam ko nasunod pa rin ako. Ang alam ko. Or hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. Punta ako yung kondo. Alam ko saan yun. Tingnan ko. Pero ito pala yung pituan nila. Maganda yung sinabi mo na parang, pero kasi, kasalanan mo, baka kasalanan mo din kasi hinayaan mo siyang ganun siya. Hindi, So, parang mali yun. Toxicity is, Is that? ano? Hindi. At toxicity kasi, hinahayaan mo. Tulad yan, sabi mo, nag-walk ka sa eggshells. Ba't mo hinayaan na umabot ko sa puntong gano'n? Hindi, siguro kasi trauma response na rin eh. Kasi, like yun nga, if you're someone na hindi talaga sanay sa conflict, and andun ka sa ganun klaseng surrounding na parang konting may magawa ka, sometimes you choose just keep your sanity instead of confronting it eh. So, check the toxic. So parang, I think I was there. Na parang, I'm not gonna, alam mo yun, hindi na ako gagawa ng anything para ma-piss off siya. Pero, talagang, ako mismo, I watch every move. Parang gano'n. Pero yun nga kahit nga ginagawa ko yun, meron pa rin nasasabing mali na ginawa ko. Hindi ba pagmamahal yun? Restraining yourself to do something na baka magalit siya. Parang ano siya, Respect. nasa thin line siya. Respect ba between- tawag? Hindi kasi buti sana if it's like, something as big as, hindi ko gagawin to, maghanap ako ng ibang babae para, hindi siya ganun eh. As in, sobrang lahat na. Minsan minute, as in, for me pinakamaliliit na bagay na, talaga? Sumobra ka na. Ganun. Parang, ganito ka, magagalit ka sa akin. Tapos siguro parang hindi, yung pagkalaki ng galit niya, hindi pantay doon sa ginawa. sa ginawa ko. Ganun. May problema nga siya. Text ko mamaya. Tapos never mo siyang sinabihan tungkol doon. Hindi mo siya sinabihan na, At siguro kung may fault ako, yun. oo. But siguro kasi andun ako sa, parang I've been in different relationships na, ako ba yung guest dito? Thank you for having me sa show. Naitanong ko lang kasi, hindi niya malang nasabi na, No, never. May siguro kasi yun nga, since sobrang non-confrontational ako, I chose to just keep silent. Parang, sige, I'll take what I can. Pero, nung umabot naman sa sukdulan, biglang bitaw ako. But don't you think that it's also what drives the other person to be a nagger, na maging toxic? Kasi yun nga, wala siyang makuhang response from you. And it's so weird na it's coming from me. Kasi syempre kumbaga, I should be, parang, ano ba, parang dapat nga mas mag-side ako sa kanya. Pero being with Ice, naintindihan ko rin kasi yung other relationship pag na wala ka makuha. Ganon. kasi siya, late na lang talaga siya naging confrontational. Delikado to. Late na lang talaga siya naging confrontational. Confrontational na he was able to speak about his feelings. So may tendency siya minsan na talagang hindi niya paparamdam sa'yo, pero nasa-shutdown ka. Okay, so that, in ISIS Is that defense, toxic ano? also? In ISIS defense lang Yes, of wait lang. course. So, okay, that relationship started as a very open relationship. Like, we can talk about things. Sino yun? Yan. But then suddenly, okay, siguro probably, kasi since feeling ko, safe ako sa kanya, like I can really tell her everything. Siguro, I probably shared a kwento about an ex. Like, I think, that time, nasabi ko sa kanya, alam mo na panaginipan ko si ganito. Parang, it's more of gano'n, napanaginipan ko si ganito. Tapos parang, she was crying. As in, parang ganun yung kwentuhan. Yung parang, hindi yung pinapaselos ko siya, pero since, pinafeel mo sa akin na I can tell you everything. So, andun ako. So, parang nagkikwento ko, tapos biglang boom. Boom. Ang laki ng reaction. So, parang bigla kong, alam mo yung bigla kang nayanig sa ano, parang, okay, Nagkamali ka ng sinabi. magkamali ako sinabi. So, ngayon, parang, Ba't dati okay na to? oo, so pero siguro, like, hindi ko na siya na-question tungkol doon, na parang, so ngayon, magmula nun, parang, doon na ako nag-start na, well, I don't want to deal with this shit. So, I'd rather not tell you things. Kasi, kung ganyan ang magiging reaction, kasi yun nga I'm open to things I'm open to talking about everything. So, if yun ang magiging reaction mo sa akin, when I start telling you what I am feeling, or not even feeling, but a story that I want to say, I want to tell, Yeah. bakit pa ako, 'di ba? Ba't pa ako mag-open up sa iyo? I'll be in trouble naman pala. Kasi,
ang babae, sila talaga ang driver ng relationship. Totoo yun. Para sa akin. So, ikaw yung driver. So, di ba parang ganyan? Teka, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Pero hindi, kasi kunyari yan, no? Yung naging reaction niya. Kunyari, ako, lalaki, tapos may gimmick yung barkada. Sama ko yung jowa ko. Pero kung pangit ang pinapakita mo, di na kita isasama. Kasi pangit ang pinapakita mo eh. So, parang gano'n, parang magkikwento ako sa'yo, pangit na reaction mo, hindi na ako magkikwento. Oo. Di ba? Kasi kayo naman yung nagda-drive nun eh. Kami naman, iaano lang namin kung ano yung nakikita namin sa inyo. Exactly. Pero on the side of the girl, pwedeng kaya rin siya ganon kasi meron siya mga past experiences na nag-shape kung bakit ganon siya Experience na dito? Hindi, ganon past. siya Past niya, hindi. Oo, past niya. Like for example, people always think na parang ako yung laging, ako yung laging parang yun nga, high strong, I talk a lot, parang ako yung laging, very sensitive, nagkukos ng friction sa amin dalawa. Kasi nga, ako yung mas vocal. Pero, whenever, pag yung response ko is, hindi naman ako ganun. I'm always understanding of Ice. Pero pag may mga ganun akong moments, bigla na lang akong magsasnap. Kung alam niya talaga yung personality ko, na hindi naman talaga ako ganun. Instead of judging me na, oh, ba't ganyan ka na? Ba't ang ano mo na? Napaka short-fused mo. Talagang bungangera ka. Ganyan. Hindi niya makikita yung talagang reason kung ba't ako naging ganun. Na it's a response. Kumbaga, si Ice, pag meron siyang anxiety or meron siyang nafe-feel, ang response niya ay matutulog siya. Kasi depressive siya eh. O, tapos ikaw, parang pipilitin Ako, mo. hindi. Pipilitin mo. Hindi, mas na-agitate ako. Ba't wala ako nakuha? Hindi. So, hindi natin na-equate as Tapos sinabi toxicity. Hindi natin na-equate as toxicity yun kasi, ay, natulog siya. Wala siyang, tumahimik lang siya. Pero hindi ba, it's the same effect? Pag yung tao, sobrang tahimik, hindi ka pinansin, parang, Toxic na. it's the same as a person talking out loud. Kaya sabi ko, Gets mo? hindi So, pag pareho lang siya. ng toxicity. Oo. Nasa iba-ibang level. Toxic Yes, to. yes. So parang, yun nga, it's, of course, there's a point talaga na parang paulit-ulit na you're in this situation. So, I have a na- question lang. So, sige. Let's say, di ba, iba-iba ng reaction ng mga tao, di ba? So, if let's say the other person is more high-strung and they tend to talk about what they're feeling versus the other person who just remains quiet. Pero di ba sabi nila, if you can't say something nice, then don't say anything. What if that moment, yung tao na yun, kaya siya tahimik because brewing na lahat ng mga Ano ba buwan na hindi nagsasalita? Nakakirito na talaga yun. At ang baho na nahininga nun. Oo, buwan man pa tayo, hindi ko nagsasalita. Yung that moment kasi, dapat hindi ka na talaga magsalita dahil mataas nga yung kabila. Ngayon, kung hindi maintindihan ng kabila na kaya katahimik dahil para hindi kayo magsabay, mahirap yun. Diba? So, ang dapat yun talaga, pag nagkalma na, kailangan yung pag-usapan ka agad. Sabihin nyo kaagad na, kanina tahimik lang ako kasi ang taas mo eh. So, ngayon tayo mag-usap, gusto mo. Ganun. Parang ganun. Madaling sabihin to pero syempre pag nasa relationship kami, hindi mo talaga siya magawa. Ganon si Ice ngayon. Kasi, talagang nakikita ko sa kanya na nakapag-adjust talaga siya sa amin dalawa because ako, I'm more expressive talaga of what I feel. Pero hindi niya ako sasabayan. And that's the reason why I feel like yung relationship namin ngayon, talagang we complement each other. And yung past relationship niya, kaya rin talaga na-push. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa. Pero kaya na-push to that because may baga ginagawa rin talaga din to provoke it. Na, I only want a reaction from you but I don't even get it. So, mas lalong, titikisin kita, hindi kita kausapin. Mas nakakairita yun dun sa tao. So, hindi ko sabing tama, pero ganun din yung Nagbago na siya nangyari ngayon. before. Oh, sobra. Congratulations. Sobrang laki ng change. Hindi ka na toxic. Ano ang red flag sa inyo? Wait lang, When you say pabalikan ko lang toxic yan. na? Yung kanina. Okay. Yan yung pagiging toxic, no? Yung ganyan. Toxic ka siguro kung hindi mo pa nahanap yung tao talagang magbabago sa'yo eh. Pag nahanap mo na yung totoong pagmamahal, kahit na gano'n ka toxic dati, kaya mo mag-adjust. Actually, totoo yun. Nag-adjust siya. Totoo naman. Tsaka hindi yung adjustment na to. Yeah, I think every adjustment naman may hardship. Pero hindi siya yung tipong napipilitan ako. Oo. Kasi parang what we have is Hindi peke. good eh. It's beautiful. Na parang Natural. oo. And parang napapakita rin sa akin na
itong mga behaviors ko na ganito, hindi rin siya nakakatulong sa long-term goal ko to be with this person for the rest of my life, di ba? Hindi ka ba naman nagsalita na ilang buwan, di ba? Oo, natural na nagbabago ka dun sa tao. Pagmahal mo na. Pagmahal. So, ano yung natanong mo tungkol sa red flags? So, what are the red flags for you guys? Na, okay, toxic na. It's time to go. Parang ganun. Siya, eggshells. Mm-mm. Ako, Ikaw? pag lagi akong yung parang, bigat-bigat. Mataba ako, pero ang bigat. Ano ba? Lalo mabigat, yung masikip, may sikip sa dibdib. Yung lagi ka nag-iisip. Hindi ka maka-function ng normal sa isang araw. Yun. Ako hindi na makapagsalita. Kasi, magsasalita ka pa lang, parang Mali na. ang gusto niya lang makinig lang ako. Parang ang hirap. Paano tayo mag-uusap kung gusto mo ikaw lang nagsasalita? Parang gano'n. Tapos yun na. Hindi na matatapos yun. So, kailangan tahimik ka lang. So, every conversation, kailangan tahimik ka lang. Parang ang hirap. Hindi conversation yun. Oh, Talk show niya yun. Medyo toxic yun for you. Nasaan na siya? Red flag yun. Sino Baka may siya? talk show din na bago ngayon. Bulong mo sa akin kung sino. Ako nung tinatago ko na yung mga kutsino namin sa bahay. Ay, malala yun. Naman. Malala yun. Grabe. Like, there was really a point where, Red flag ba yun? Hindi ba, ano I ba yun? would hide my Pansangay? knives. Because feeling ko pwede akong mamatay. Nakaganyan lang ako pag natulog. Tapos sinasabihan ko talaga yung help namin na na huwag siya matutulog habang di ako natutulog. Kasi Pero di ba red flag na yung ilang ayun texts? na, di ba yung question? Ilang Oo. texts? Oo. 76 missed calls, 142 texts. Ay, ano yun? Ganon. Red flag talaga yun. Para may ano na yun. Yung hindi nila magets na hindi ka nga sumasagot eh. Text ka pa rin ng text. Hindi, minsan naman kasi, kailangan sumagot. Uy, pipinagdaan. Hindi, I mean, pag nag-text ka sa isang tao, sige, kung hindi mo matiis, kahit hanggang 3 siguro, pero the moment na hindi Nag-worry ka sumasagot, eh. the moment na hindi sumasagot, tapos tumawag ka rin, diba? Kung nag-worry ka dahil kung nasan siya, pwede mo tawagan yung mga taong pwede niyang kasama, or pwede mo sabihin sa kanya na, just say you're okay. Parang gano'n, di ba? Parang hindi ako nag-worry. Yun, okay pa yun eh. Pero yung kung kasi ano-ano yung ano, Ayun nga, 142 missed calls. Anong reaction? Nasaan ka na? Hindi kasi visit ka din, kaya hindi mo siya sinasagot. Hindi, not even. Hindi. Nasa party Pagtingin ko na siya. lang, Not even. nasa event ako. Tapos pagtingin ko na lang, Paano, grabe, paano? 140. Paano? red flag yun. Ay, grabe yun. Red flag. 76 missed calls, ganyan. Grabe. But have you ever stayed in the relationship? Okay, let's say we all know we were in toxic relationships. But did you stay just because takot kang mag-change? Ako. Ako, yes. Oo. Alam mo, ako, sa inyo, nasa na camera. Ditingin ako. Diyan. Kung wala kang karelasyon ngayon, hanapin mo yung toxic relationship. Totoo. Hanapin mo. Maghanap ka ng toxic relationship para saan madami lahat ata na exo-toxic eh. O baka ako yung toxic, di ko alam. Tawagan natin sila mamaya. Pero, toxic yun. Ngayon, nung nakahanap na ako ng tamang suwak sa akin, sobra kong na-appreciate. Alam mo, totoo yan. Masokista ka! Hindi. At least nanggaling ka sa toxic. Hanap ka ng toxic para makita niyo yung ending na, ay, ito pala, ang ganda pala ng buhay. Hindi, alam mo, ang comparison. Saya. Hindi, totoo yan. Tama, Alam mo, tama. hindi sa totoo yan. Kasi di ba, maraming nagsabi, like, maraming tao nakipaghiwalay kay Lisa because she can be like this, she can be too much, blah, blah, blah. But coming, Paghiwalay sa akin. o di ikaw nakipaghiwalay. Hindi ba ako yung nakipaghiwalay sa Sorry, kanila? okay, siya yung nakipaghiwalay. So, Maraming tao nakipaghiwalay kay Liza. Toxic na relationship na to. so ang gusto ko lang naman i-point out, no, na coming from that kind of relationship na, alam mo yun, yung parang laging ang galit sa'yo, basta ang laki ng reaction parate. Kaya siya sabi niya sa akin, parang, tinatanong niya sa akin, like, paano ko nakakayanan yung mga, minsan, nag-flare up siya and everything. Sabi ko, kaya ko yung sa'yo. Dahil nga, naka-experience na ako worse than that. So, ito, kaya. Ayun. Tsaka Pero hindi ka baliktaran. With my past relationships, Ikaw yung topic ko. ako yung, hindi, with my past Tahimik. relationship, ako yung tahimik. Like, kaya nga ako nasasaktan eh. Oo. Kasi talagang, sinishake na ako. They have to physically hurt me because nakaganyan lang ako. Pero kay Ice, baliktad. I'm very expressive with what I feel sa kanya. Because I feel, sa ibang tao,
napaka-diplomatiko. You know, you will always expect me to like have the most pragmatic response. Hindi ko hinahayaan ang daming dumadaldal about me, saying bad stuff about me on social media. You don't hear a response from me. Pero pagdating kay Ice, because he's my safe space, alam ko na kahit na kung ano-anong mga sabihin ko, hindi niya yon mamasamain, at mas tatanggapin niya yon na she's just being real to me. Hindi siya nakikinig. Doon parang na-appreciate ko yun about him. Hindi siya nakikinig. Dami kong sinabi. Hindi ka nakikinig? Nakikinig ako. Joke lang ikaw! Di ba ako ng joke? Toxic. Red flag talaga to. Sa'yo na nga to. Toxic dito. Pausap ako. Okay, so ito. So, minsan yung mga kaibigan, di ba, natin, or loved ones, pa yung nagsasabi sa atin na we are in a toxic relationship. Nangyari na ba sa inyo na you had to lie even to your friends para lang maprotektahan niyo yung relationship na meron kayo? Ikaw? Ako, never ako nagkikwento ng pangit tungkol sa ano ko. Kasi, mahirap eh. Paano pag nagbalikan Hindi na kayo. kami, di ba? Pwede kasing nag-away lang kayo, di ba? Matured mo, no? Hello, obvious naman. Tsaka lalo na sa family ko, hindi ako magkikwento. Actually, ako rin never sa family. Kasi gusto ko lagi maganda. Sinajudge na nila. Hindi, gusto ko lagi maganda yung relationship nila. Iba kasi yung once stress na may iba na nagsabi sa'yo, lalo na kung mahalaga sa buhay mo, bawa, sinabihan ka ng mama mo na, tigilan mo na yan. Mahirap. Susunod. May magiging mahirap ang relationship ninyo. Totoo yun. So, wag. Tago na lang natin. Hindi, ako nangyari din sa akin yan, na ganun nga, na parang, pero ang problema kasi, since yung behavior na yun, nakikita na mismo. Yun. Like yun, ako, yun lang. I don't even remember telling my mom, my family about it, or even friends. Pero yung friends mismo ang nakakita na ganito siya mag-treat sa akin. So sila mismo yung, putya, harap-harapan na nga nangyayari, dinideny ko pa eh. Kasi ako, ang pinaka-breakthrough na nangyari sa akin na I really chose na stop this, ayoko na, was when, for me, she got physical na. Yun. But that was one time only. Kakaharap. Masama barkada. Tapos, sa sobrang, niya, busit siya, ganyan, flare up siya, biglang, krinatch niya akong ganun. Sabi ko, ako, kaya ko pa, pero wag na wag mo akong hahawakan. Nasugat ka na. Oo, may sugat. Ano yung point sa buhay mo na sabi ka talaga, okay, I will choose peace over this. Grabe kasi yung sa akin. Talagang there was really Akala ko may lalabas na pangalan. Grabe si... may violence talagang nangyari. So, I was already afraid for my own safety. Ganun na yung nangyari. Pero, feeling ko, at some point, and I guess yun yung sinasabi nila na parang may syndrome na feeling mo ikaw may kasalanan. Kasi nga, yun, katulad doon, yung mga ganung behaviors ko, nakikita ko pa siya as a reason kung ba't natitrigger yung tao eh. So, pero, kahit na may punto naman yun, the mere fact that the person can actually physically hurt you, yun, you should walk away already. Kami, hindi na kami nun. Pero, ex ko na siya, pero kakahiwalay lang namin. Pero nandun pa din ako medyo hoping ako na maging magkabalikan kami, ganyan. Gumagawa ako ng paraan. Yung breakthrough sa akin, yung sobra. Ano? Nag-uusap kami. Tumawag siya. Hindi na kami. Siguro mga 2 weeks na hindi na kami. Sabi niya sa akin, buntis siya. Hindi ako yung ama. Yun yung sinabi ko talaga sa kanya. Hindi ko na meron ako. Sabi ko lang, hindi akin yan. Hindi akin yan. Wala bang hindi iyo. So sabi ko, siguro kailangan Kami nga, tayo na. Yun yung breakthrough. Ay, toxic na to, alis na ako. Siguro kailangan ko na peace. Pero, hindi, totoo yan, totoo yan. Ano nangyari yan? Oo nga! Buntis ako. Kailangan nila yan! Grabe yun. Oo, kaya Buntis ako. Pero kasi may line pa siya. Ano? Siguro may sasabihin siya, pero,
Ayoko na patapusin yung line niya. So, sabi ko, hindi akin yan. Tapos binaba ko. Tatakbo ako sa responsibilidad eh. So, ano naman ang unang bagay na ginawa mo para makabawi sa sarili mo? Ako kasi nag-shopping ako sa sarili ko talaga. Hindi yun pag-shopping, ibig sabihin gusto mo lang magpakayaman, ganyan. Parang deserve mo na, may bigyan yung sarili mo na something. Kasi pwede mo bigyan ng sarili mo na something, peace of mind, ganyan. Pero, visual akong tao. Gusto ko yung nakikita ko. So, bigyan ko yung sarili ko na something that I can see. Na parang, pamper ko yung self ko. Ganun. Ikaw? Parang, naging marupok ako nun. Yun lang, naging marupok ako nun na parang the first person na nagbigay sa akin ng value. Feeling ko, Yun na yun. yun na yun. Maling reason to be with someone. Na, di ba, parang, dahil lang naka-feel ako ng value na feeling ko matagal kong hindi na-feel sa ibang tao or dun sa ex na yun, nag-grab ako dun sa opportunity. Ayan. So, mali rin. Ako, time for myself. Magsasalon, magpapaspa, magsaspa, mag-gym. Oo. Gym boy. Hindi yung time with yourself. Gagawa mo na sarili mo. Gagawa mo na something sarili mo. Pag nasa relationship ka kasi, minsan hindi ka nakakapag-gym. Kasi, ubus ang oras mo. Kailangan mo bang mag-gym? Kasi manghihina ako pag uwas Nangyari dyan. Hindi naman payat-payat. Kung kaya lang, ensure na nag-gym, ayoko mag-gym. Okay na ako. Okay na ako mag-gym. Yun nga, parang ano yung silver lining? Na kapag nakaalis ka na sa ganung relationship, may mga nagbago ba sa'yo sa pagtingin mo sa relationship and sa sarili mo rin? Like ikaw, after ng ganung klase, ano yung vinaw mo sa sarili mo na, I will not do this again? Like, ako, with Ice. So, dati, I see yung mga pa-text-text ng mga tao sa paligid mo, yung keep them at bay, harmless. Pero, nire-receive mo yon yung mga ganong mga message sa'yo. Pero, dun sa partner mo, ano yun cause para magselo sila. Pero ikaw, kino-convince mo yung sarili mo na, di ko naman pinapatulan, hindi okay lang. 'Di ba? So, in my relationship with Ice, I can say 100%. Kaya, pwede niyang i-text, kaya pwede niyang i-check yung phone ko. Kasi alam ko that I never, ever engage in those harmless, emotional, parang, flirtation, na pwede mong sabihin at i-convince sarili mo na, hindi ko mapapatulan, gusto ko lang talaga ma-feel good about myself. Na pwedeng ikaselos ng husband ko. So sa akin yun, honesty is very important. Trust is super important. And I think yun yung hindi ko din nabigay fully with my exes, that they can fully trust me. Dahil I had those tendencies. So talaga yung toxic. Yun. Ako naman ang natutunan ko dyan, yun, siguro, I really have to say what I'm feeling. Alam mo yun. Not make the other person guess ano yung pinagdadaanan ko. But say it in such a way na instead of saying it to provoke a certain emotion or whatever, it's more of informing them. Diba? So ako yun Kasi feeling ko, yun nga, kagaya ng sinabi mo, na sometimes sobrang quiet din. Parang you're making the other person feel like wala kang pake. Tsaka yung meron tayong tendency, ewan ko sa inyo, pero ang mga babae may tendency na kailangan mahulaan mo kung nafe-feel ko. 'Di ba? Parang kung hindi mo nire-read yung mind ko, ibig sabihin hindi mo ako kilala. Tapos galit ka na. Nag-create ka na ng issue on something na honestly wala lang talaga silang idea. Sabihin mo ng dense yung partner mo or kung ano man 'yan, pero sometimes hindi talaga sila aware dun sa bagay na kinakatampo mo. So kami ni Ice, nagkaroon kami talaga ng pag-uusap na, okay, pag nagkakatampuhan tayo, how do you want to be appeased? So, minsan 'di ba sabihin mo, umalis ka nga dito sa harap ko, tapos umalis talaga. Di ako yun, umaalis talaga ako. Di ba nakakairita yon sa mga babae? Kasi parang baliktad pala pag sinabi ng babae. Kaya wala kang jowa. kasi minsan expect mo suyuin ka, di ba? Pero pag talagang, pag minsan sabi ko sa kanya, umalis ka dito sa harap ko ngayon. Meron akong, alam niya, pag hindi siya aalis, kahit na sinabi ko yun. Pero pag sabi ko, love, Hindi mo tinatawag na love.
Umalis ka talaga. Umalis ka sa harap ko. Ayaw kita makita, umalis ka sa harap ko ngayon. Pag Ayun, sinabi alam ko ko na yun, yun. aalis talaga Serious sa... yun. Ibig sabihin. Di marami na changes talaga, in fairness to Liza. Before, sasabihin pa niyan, eto ko eh. Tanggapin mo kung sino ako. Di ba? Normal sinasabi yan eh. And I think that's a toxic trait ah. Oo. Kasi, di ba, if you are in a Red relationship, flag kaya nga, di ba, Red kaya nga flag relationship is because you're making room for someone in your life. Pero if i-continue mo yung, hindi, ito ako, tanggapin mo ko. Di ba? Hirap yun. Pero kasi nga, like yun, hindi siya toxic trait. It's a trauma response. Kaya siya ganyan. Kasi like for example, when I was like that, na tanggapin mo ko ganito kasi yung pinagdaanan ko sa buhay, hindi mo alam, 'di ba? Lumaki ko na ako lang mag-isa, wala akong magulang, 'di ba, na nandiyan present para sa akin. So I had to really kumbaga, kung ano yung mga pagpapalaki ko sa sarili ko, ano yung values na natutunan ko. Produkto siya ng lahat ng pinagdaanan ko sa life. So when you have that kind of personality na tanggapin mo ko, ito ko. It's really more of like a product of how you were shaped. Pero May point. while May that point. is right. May point. While tama yon at may point ka. Kasi lahat naman tayo, di ba, may pinagdaan ng traumatic experience sa buhay natin, di ba? Natakot Pero ako. may nabasa ko na parang while all feelings are valid, parang that doesn't excuse your behavior. Di ba? And sometimes, ina-equate natin na, hindi, may pinagdaan akong ganito eh, so tanggapin mo na may ganito akong reaction sa'yo, even if it ends up hurting the other person. Na. So, I don't think it's ever valid na meron kang poops behavior dahil lang may pinagdaanan ka. Oo, hindi excuse yun. Hindi excuse yun. Kumbaga, knowing, di ba? Knowing and being aware of yung trauma na pinagdaanan mo is a good thing because it will help you heal. It will help your partner understand you also. Pero, yun nga, for me, red flag na yung i-impose ko sa'yo na dapat ganito kasi may pinagdaanan ako eh. Parang you're weaponizing Pero din. sometimes you're not even aware Hindi, kaya that you nga. are Kaya nga, sabi ko, that knowing you are imposing Tapos that. alam mo ba? Diba? Gusto nyo, iwihi muna. Iwihi muna kayo, mahaba-haba pa to. Mangmol tayo. Discussion. Kasi hindi mo alam minsan na gano'n na pala yung, especially for people na wala pang ganong klaseng support system that, you know, makes them realize the other side of things. So, kung ganun yung reaction mo as a partner, then you're not helping the situation. Imbis na mas maintindihan mo yung sitwasyon. Tama, may tama rin. Oh, lagi May naman tama yan. Hindi, yun nga. Okay, so lahat naman tayo, we've been in toxic relationships. May nakarelasyon tayong toxic. At tayo mismo, naging toxic tayo, di ba? Sabi ni Lisa. Sabi ni Liza. Sige Hindi na na. maamin. So ngayon, that we are in a better relationship, di ba? For you, ano ang healthy na klase ng pagmamahal? Ang ating tanong si Poy, walang jowa. Ayun, sabi mo, hindi ka nag-walk sa eggshells, wala ka na-feel na insecurities, walang mabigat sa dibdib, nakakahinga ka na maayos. Hindi mo kailangan maglagay ng brake fluid sa katawan mo. Sabi ko, dati pag-usapan yung brake fluid. So perfect. Perfect. Yung brake fluid kasi para to stop toxicity. Okay. Literal, kailangan mo ng brake fluid. Ikaw. Ako para sa akin, I think what we have is healthy. Kasi parang, di ba, akala na iba pag di kayo nagkakaroon ng heated discussion, healthy yun. And I thought ganun before. Kung hindi kayo nag-aaway, akala ko healthy yun, but hindi pala. Kasi, yun nga, at the end of the day, kahit you are in a relationship, you are two individuals, di ba, na may iba-iba kayong opinion. So, I love what we have na I can tell you what I feel about things. And you can tell me freely also what 'di ba? Ano opinion mo sa isang bagay, ano ang stand mo. And still there's mutual respect, 'di ba? And yun, for me, ang laking bagay nun na I can even say what I feel. Kasi hindi ako magiging anxious na baka awayin niya ako, baka ganito, baka ganyan. Yung pakiramdam mo na kahit ano pa man yan, hindi ko kailangang matakot. Yun, siguro yung wala lang akong fear na iiwanan ako, fear na magagalit sa akin, fear na all of those things. So, yun, parang I can say it's a healthy relationship, what we have. Kasi parang we encourage each other to be better people. Yun. Same. Like ito, the whole thing that you see in us, this is what a healthy relationship looks like. Sa ibang tao, pwede siyang, ano ba yan, si Liza nag-away? Di ba lagi tayong, lagi silang, may mga kasama kami sa paligid namin na, remember we were in, parang nasipit noon, kasama namin sila nanay. Tapos nag-uusap talaga kami about things. And we are
Heated yun. Hindi heated, pero we can Normal raise yun. our voices. So, we can Level raise our normal yun, voices. Pero kasi, we are discussing. Kumbaga, ganun kami ka-open sa isa't isa. Hindi yung pag nag-raise na ng voice yung isa, tatahimik na lang, o bahala na kayo. Kasi doon nagsa-start, walang maliit na bagay sa amin. So, itong openness that we have, that we're able to actually say anything, for me, this is what a healthy relationship looks like. Kesa yung you put things under the rug para to look like okay kayo, and to look like parang, hindi, wala tayong problema, kalimutan na natin, yan, liit na bagay niyan. Walang ganun sa amin. So, for me, Na-address talaga. oo. For me, that's what a healthy relationship looks like for me. So guys, ako'y masaya-masaya na tayo magkakasama ngayon and nakapag-diskusyon tayo na pero talagang mga relationships na hindi pang happy ever after. But, that doesn't mean na hindi tayo dapat matuto sa mga relasyong pinagdaanan natin. Correct. Tsaka kasi, hindi naman natin mahanap yung happily ever after natin if we don't let go ng mga present relationships na hindi nakaka-happy sa atin. And with that, we wanna let you go. Hindi ba kami happy? We can Toxic ba kami? Ay, gusto ko matulog! Gusto ko matulog! Oh my God! Dahil dyan, meron kaming something para sa inyo. So, para sa inyo, Toxic. Toxic. Thank you! Oh, Go. So, meron tayong candle, nakakawala ng room toxic. spray. Ano ba to? Massage oil ba to? Sunday morning. Saan yun? Ah, lalagay yun doon. Oo. Salamat! Thank you so much. hey guys, Thank you. thank you so much, boy and darling. Sumakit din sa kakatawa. Alright, so marami tayong mga naging discussion kanina, no? From, actually, iba-ibang levels of toxicity, of toxic relationships yung pinagdaanan natin kanina. Tsaka ang daming examples. Oh, so yun nga, yung levels, di ba? Yung, ano yung una? Unhealthy relationships. Tapos, Nagiging makikita mo, toxic na. nagiging toxic, and then boom, nagiging abusive na. So, yun nga kumbaga, simula pa lang, hindi mo siya ma-arrest, may tendency siya talaga to Lead to that. yes, to lead to that. So, ano yung mga takeaways natin? Well, talaga siguro pinaka-takeaway ko is, it's so easy to say na yung toxicity is only about the other person. Especially kung ikaw yung nandun sa relasyon. Pero, kung magiging honest tayo, toxicity is a two-person dynamic. So, lahat tayo, meron din tayong toxic tendencies. And especially, kung paano tayo nag-respond dun sa toxic trait na yon or sa toxic behavior na yon, hindi siya nakakatulong, di ba? So, ang dami nating mga binigay ng mga examples kanina ng how we are and how we respond to these toxic relationships. So, if you, for example, matching toxicity with toxicity also, ano ba yon? So, I think it's nice for us to really identify, or as we wrap this up, ano yung mga possible na mga toxic traits na hindi lang din natin nakikita sa ibang tao, pero tayo rin, paano rin tayo nagre-respond Yes, so dito. sige, isa-isahin natin yung mga toxic traits na yan. Okay? Sige, kasi I think medyo marami yan eh. And ito, masasabi ko na parang from the subtle ones, no, to the big ones. Okay. Okay, akala mo hindi siya nakaka-contribute sa toxicity, pero nakaka-contribute yun. So, ito, feeling ko una, silent treatment, diba? As punishment. Guilty tayo doon. Kasi, diba, instead of saying what's wrong, pwedeng, andun yung maraming ganyan na parang, tignan ko, hindi ako magsasalita. Sana, dapat maramdaman niya that there's something wrong. O kaya, minsan, hindi mo rin alam na, hindi mo naman sinasadya, pero bibigyan mo siya ng silent treatment o bahala ka to figure out what I feel. O kaya, hindi na lang ako magsasalita kasi wala naman akong tama dito. Pero, if a person wants to engage and then you respond with a silent treatment, hindi siya nakakatulong dun sa relationship. So, pangalawa, eto, di ba, naririnig natin to, pinamumukha mo sa akin yan. Yun, keeping score, di ba? Nanunumbat, yun. And sometimes, nangyayari yan, di ba, na parang, kasi syempre, ika nga sa relationship, hindi naman laging 50-50 yung bigayan nyo eh. Yes. May times na, numbers. May times na 40-60. May times na 20-80, di ba?
And minsan, ikaw yung 80, ako yung 20, or minsan naman, it's the other way around. Like yun, when I was in government, I feel like tama ka. I was only given like 30%. Pero you met me more than halfway. You made up with a 70% para mabuo pa rin yung love natin sa isa't isa. Pero yun nga, Pero ibig ko hindi sabihin- mo sinumbat sa akin Oo, yun. kasi yun yung, I think, minsan nangyayari yun na parang, kasi feeling ng iba, I'm sacrificing for you na nga hindi ko pa, di ba, hindi ko pa na-appreciate ganyan. So kapag, boom, nagkaroon ng something, nagkaroon ng conflict, ginagawa ko na nga lahat to para sa'yo, may mga ganong mga instances. Now, what you're asking from the person is understanding na, okay, sige, hindi ko to mabigay sa'yo. Aware ako doon. Pero, in-expect ko kasi na maiintindihan mo na yung pinaglalaanan ko ng oras, hindi rin naman para sa sarili ko. Pero, if it's met with hostility or panunumbat, hindi mare-resolve yung issue. Oo, tama. So, isa pa doon na meron din yung mga tinatawag na parang backhanded compliments. Parang, yung galing- Passive-aggressive na. Oh, yan. Ako minsan may tendency ako maging, although hindi naman siya as parang compliments, pero ako feeling ko I have a tendency to be sometimes passive-aggressive. Because yun nga, parang, sometimes if I'm too straightforward, I get in trouble. Gets mo? So parang, instead of being straightforward and really telling you just how I feel about things, medyo, akala ko, by trying to find the right words to say, Oh, for example, wow, buti naman, nasa on time ka na ngayon. Akala mo compliment yon, pero ang gusto niya sabihin sa'yo, lagi kang late eh. Gets mo, parang, it's a backhanded compliment. Mukha siyang compliment, pero it's like putting an emphasis on the things na pagkukulang mo bilang tao. so paano ko sasabihin yun sa'yo kapag late na naman tayo? Yun, ganun. Eto sa kunyari, awayin mo ako. Di, pag-away tayo, pero at least sinabi mo sa akin, hindi yung sasabihan mo ako na parang, bukas dapat 11:30 nandito na tayo Nak, tandang-tanda yung sinabi ko Parang kahapon lang nangyari Tapos parang ako, edi gumising ka na 11:30, parang 10 o'clock, parang ganun. Yan. di ba? So, kasalanan ko uli. Okay. Kasalanan, I'm just saying. Testing instead of telling. Ayan, Yan. guilty ako dyan. So, yan, yung mga dropping hints. Ako hate na hate ko talaga yun. Kasi siguro may pagka-dense akong tao. Yeah. Sobrang super. dense kong tao. And ako yung, kung ano sinabi mo, yun yung paniniwalaan ko, di ba? So, hindi sa akin nag-work yan na dropping hints para i-prove ko sa'yo na naiintindihan kita, na kilala kita. Kilala na niya ako, dapat alam niya tong, Oo. hindi Na, Ito halimbawa, sinabi mo sa akin Sinabi ko, okay lang wag ka na pumunta. Pero yung pagkakasabi ko noon, ine-expect ko na, okay lang wag ka nang pumunta. Pero read between the lines yun. Pero hindi talaga niya na-gets. Wag na tayo pumunta. So, ako, mali ko yun. Parang, bakit di ko na lang sabihin talaga na Kailangan natin pumunta tayo. Oo, kailangan natin pumunta doon. Kaya, let me know kung ayaw mo. Then, we can move forward from there. Pero, yun, may tendency ako na parang paparamdam ko sa'yo or magdadrop ako ng hints. Baka magets mo. Pero, si Ice, literal siyang tao. Pag sinabi mo talaga, umalis ka, aalis siya. Pero pag sinabi mo talaga din sa kanya kung anong problema, ma-appreciate niya yun more about Gusto ko yun, honestly. Ang hirap manghula. I mean, di ba? So, What about, ito ka na nga, you're being vulnerable to the person. But, minsan, ginagamit naman yun as a weapon. Na, dapat intindihin mo ko kasi ako, I'm traumatized. So, it's not also helping. Kasi alam mong, ang goal nun is to manipulate and not kasi I mean, yun nga di ba? for Kasi di ba, understanding. yung pinag-usapan natin kanina, parang, okay, yung trauma, of course, mayroon talagang mga kaakibat na mga lumalabas na minsan unaware Response. tayo na responses na lumabas pala yun. And ako, di ba, may mga ganyan ako. And then, kakausapin mo ako about it. And then ako, once na-realize ko, oh shit, oo nga, no? May mga lumalabas akong ganyan. And di isipin ko yun, ano yung mga pinagdaanan ko sa buhay ko? Bakit ganito ako minsan? Kasi parang, di ba, at the end of the day, if you really love the person you're with, you wanna be better for that person. Hindi lang for that person, but for yourself as well. Ito, si Lisa to. Always needing the last word. Yun. Ikaw na nga mag-explain. Ha?
Well, kaya nga guilty na parang dati, I'm always after like, basta ako tama. Ganun ako. And si Ice nagturo sa akin na, sige, tama ka nga, hindi naman tayo okay. O anong napala nun? Ano bang goal natin? Maging masaya. Ang goal namin, maging masaya kami. So it's not about being right. Sige, nanalo ka nga. Yay, ako tama. Pero, okay ba tayo? So, mas gusto ko na it doesn't matter kung sino tama sa amin or hindi. Kasi meron at meron namang may mali talaga sa amin. Yeah, tsaka normally, di ba, when there's something that we're discussing, pareho tayong may pinanggagalingang real place, real truth. Yes. I think nangyayari yun not because gusto nating awayin yung isa't isa, pero pareho tayong maprinsipyo eh. Yes. 'Di ba? Yes. May truth na nanggagaling sa'yo na talagang pinagdaanan mo, may truth din sa akin na feeling ko hindi, parang ito yun eh. But at the end of the day, 'di ba, parang how do we see each other's truths then and understand kung saan nanggagaling yung bawat isa. And being humble enough to admit when you're wrong. Tapos, i-recognize mo yung truth ng partner mo. Yun yung way para mas maging okay yung relationship ninyo. So, may tinatawag din na passive sabotage. Ano yun? Ako yun. Well, hindi naman parang kasi diba, like ako, I have the tendency na sabing okay lang, sige. Pero, parang, minsan may ganun ako na parang, sige, okay lang. Pero hopefully, ma-realize mo na, ay, tama pala si Ice. Okay, like for example, before, sinabi ko sa kanya, love, and I was honest enough to tell him, love, hindi kita priority. Kasi nga, I need to do something, feeling ko, para sa bayan. So, it is a mission. And sabi niya sa akin, okay lang. Pero nung natapos na ako dun sa trabahong yun, tapos parang ngayon, pinaprocess na namin yung mga nangyayari, hindi pala okay sa kanya. At talagang, kinimkim niya yun na malaking sama ng loob. Pero parang sa hindi akin. naman passive sabotage yun. Kasi, alam mo yun, hindi siya yung tipong, sabi ko okay lang and I want you to feel. Hindi, it's just that siguro, alam mo yung okay lang kasi, yun nga parang yun yung, ako bilang tao, parang, naiintindihan ng utak ko, pero hindi kaya sumabay ng puso ko. So, yung utak ko, gas. Yung puso ko, diesel. Yung andali ko maintindihan, pero, ba't may sama ako ng loob? Yeah. Bakit may ganyan? So parang, I think when you say passive sabotage, ayun yung tipong, yeah, sige, go for it. Gawin mo yan. Pero, tignan natin kung yun yun. Oh no, I'm not like that. Yeah, I'm not like that. Okay. I'm not like that. Ito, I used to be like this. Yeah. Over-apologizing Hit and yung with no ganyan. shade. Oh Ako, my God, siya aminado ako talaga. dito. Hindi kasi di ba, parang ang tendency ko, yun nga, parang, dahil nga ayoko ng gulo, magsasorry ako. Dahil, so, si Lisa, ano yan eh, ba't ka nagsasorry sa akin? Anong ginawa mo? Putragis, wala akong maisip. Kasi ganito, kasi ganyan. But yun nga, siguro doon ko natutunan na, every time she asks me, why are you saying sorry? So, hindi muna ako lalapit sa kanya hanggat di ako nakakapag-introspect kung, okay, ito ba yung ginawa ko? Ito ba yung... And if he really means the sorry, kasi may hilig siya, sorry para tumahimik ka na lang. 'Di ba? Sorry na, okay na yan. Shut up na, nag-sorry na nga ako eh. Oo, wala akong ganyan. Hindi ko sabi shut up na. Pero parang gano'n na parang, nag-sorry na ako, ba't di pa okay? Okay na tayo dapat doon kasi nag-sorry na nga ako eh. Pero, ba't ka ba nag-sorry? Ano bang, alam mo ba kung anong ginawa mo? O kung hindi mo alam kung anong ginawa mo, huwag ka mag-sorry kasi it's very hollow. Pero sabihin nyo rin. Minsan kasi talaga, kasi like siguro, marami naman siguro mga tao that, sometimes they do things ng, hindi rin naman nila alam that it Well, becomes... tama rin naman si Ice doon. It becomes, alam mo yun, parang something na parang nasaktan ka pala or what. Na minsan magugulat na lang na parang, bakit parang may cold treatment na, bakit parang okay naman tayo kanina. And there are instances like that with us. Nagulat ako. So parang, iba yung gumagawa ka kasi ng thing to really piss off the other person eh. Pero may times na talagang, yun lang. It's just because pwedeng iba yung talagang personality yung dalawa, di ba? Ayun. So, ito, guilt trip. Yan. Kanina napag-usapan natin yung guilt trip, eh, di ba? Kung mahal mo ako talaga, gagawin mo to. Di ba?
So, yun, isa rin yun. Oh, it's because it becomes very manipulative and it controls the person. So, ito, isa rin to sa pinaka-example. Ito, and this was me. And feeling ko sometimes, I still have the tendency to do this. Conflict dodging. Acting like everything is okay, diba? To keep the peace. Pero nagpa-pile up yung resentment hanggat sa pumutok. Ito, classic ako to. Classic ako to talaga. And I've had so many relationships na pumutok na lang ako. Tapos, bye-bye. Alam mo yun? Marami Tapos akong ikaw ganyan. parang, okay, hindi man talaga natin nagkaroon ng chance sa pag-usapan, bakit ganito, in-endure mo siya, sinarili mo siya, feeling mo pa, ikaw yung naging victim dun sa relationship. But, you also contributed to it kasi you didn't at all at any point said something about it. So, you already know na merong yung mga toxic tendencies, the toxic traits, the behavior. Ano na yung signs talaga na yun na, toxic na tong relasyon. Kasi yun yung nangyayari kanina, it's like behavior siya ng dalawang tao. Number one talaga, when you're walking on eggshells. Oh, Ako you yun said talaga. that kanina. And I've felt that so many times na alam mo yun, yung feeling mo, finifilter mo yung sasabihin mo, or pag kunyari may maggawa ka, minsan nga kahit di mo pa kasama yung tao, I've experienced that, na kahit di ko kasama yung tao, meron lang akong nakita na pangalan ng, let's say, alam ko pinagsaselosan niya, dude, na anxious talaga ako. Yeah. So, alam mo yun, yung ending feeling na gano'n, yung parang, you're always, parang looking at everything that you're doing, or you're Conscious minding your ka na. behavior Oo. because you just wanna avoid fights or conflicts, Yes, diba? yes. Ako naman, yung parang just to be with this person, pagod na pagod ka na. And it's not a happy pagod. It's yung pagod na parang wala na lang ginawa kundi magreklamo. Di ba meron nga sila yung parang energy vampire ba yun? Yung parang kukunin niya talaga lahat ng energy mo kasi lahat ng nasa paligid niya negative. Wala nang magandang nangyari. Tapos Nakaka-drain yung ganyan. no? sobrang nakaka-drain. So, I think you know that you're in a toxic relationship pag gano'n na yung partner mo. Like, you can't find joy anymore in being with this person. So, isa naman, ito, hindi lang to feeling ko toxic, but I think this is borderline abusive. Yes. Control and manipulation. You know, we hear of a lot of battered women, or not even women, spouses. Battered spouses, battered partners na talagang from the smallest thing that people could control hanggang sa palaki na ng palaki, alam mo yon. So, ang tendency niya, nag-guilt trip sila, nang-gaslight sila, and I think isa sa mga talaga masabing classic sign is, you know, when they start isolating you. Yeah. From family, from friends. Yeah. Yung talagang they make you feel bad if you spend time with friends. Oo. Ito yung sinisira nila yung relasyon natin. So, mas maganda pang wag na natin silang isama sa buhay natin kasi tayong dalawa okay lang tayo. Hindi rin healthy yun. Kasi you need to be with family, and in order for you to know that you're in a healthy relationship, you need to be surrounded by the people that you love. Hindi lang yung taong pinipili mo, your partner. Ito, one-sidedness, di ba? It's always about their emotions. It's always about what they're feeling. Na sometimes, nalilimutan nila, hello, may emosyon din ako. Hello, may feelings din ako. Di ba? Sometimes, we discuss that. Yeah. Right? Kasi Liza, sa amin dalawa, si Liza yung siguro mas very emotional, no? Compared to me. So, but sometimes kapag nagkakaroon kami ng thing, sumamaloob ko sa kanya, and if I tell her what I feel, and then biglang parang, or siya, kunyari, may pinagdadaanan siya, and then she lashes out sa akin, let's say. And then I tell her na, parang, teka lang medyo, alam ko that you feel safe with me to be able to say these things, but may feelings din ako. Alam mo yun. So, ang laki na rin ng development natin in terms of that kasi before talagang hindi ko rin masabi sa kanya. But ako, parang one way for me na nagawa ko na break ko yon was I started writing about what I was feeling. And then kapag okay na siya, kasi ayoko magsabay kami. So kapag okay na siya, binabasa ko niya sa kanya yung sinulat ko. And then, nagkakaroon siya ng understanding sa feelings ko. Another one is, parang, pag hindi kayo nag-aaway, or pag walang iyakan, parang feeling mo, na wala kayo dun sa relationship na yon. Kasi naging nasanay na kayo masyado dun sa drama. That the only way that you see this as normal is if those emotions are always present. So I think
maraming mga ganun na because of a certain trauma that they experienced in childhood, parang they view love as that. Kapag, alam mo yun, kapag nakita nila yung mga magulang nila nag-aaway, tapos, so baka ito yun, baka ito yung tamang pagmamahal when in fact hindi. So, ako, before we close this, di ba, parang, what are the things that pwede niyong gawin when you are in this kind of relationship, di ba? But I want to say muna na, yun nga, parang, I think it's important for us, kasi we're talking about specific people. And ako looking back, because even if I have been in toxic relationships, I can say that I'm still in good terms with the people I was with. Because I never saw it as, ikaw toxic person ka. You know, I'd like to think that toxicity or being toxic is not just about a person being a toxic person or being a bad person. Meron, at that moment, meron silang patterns, meron silang behavior na ini-exhibit na kung saan mang nanggaling yun, nag-trigger into something na nag-manifest or na-project nila sa relationship. At ikaw, yung response mo doon, yun yung actually nag-create nung cycle na yon. Pero dahil nga itong taong to, it has been a pattern at paulit-ulit yung ginagawa. Dumating na yung point na hindi mo na talaga kaya. So, I'd like to think that behavior nung nangyari sa amin, it was a product of where we were before. And I can honestly say that, you know, in one way or another, I contributed to that. I never made him feel, kasi ang ano namin is jealousy. Laging nagsiselos. Pero I also didn't make effort to make him feel that he can trust me. Like, I didn't also appease his selos. Minsan, ini-invalidate ko yung nararamdaman niya. Na parang sabi ko pa, ano ba yan? Selos-selos ka, anong katuturan yung pagsiselos mo? So, you know, imbes na katulad sa atin ngayon, sobrang ibang-iba. Si Ice, magselos lang ng konti or may mag-text sa akin, laging, okay, why do you feel that way? Bakit ako lang? Or ako rin. Halimbawa, merong, Yes? ano ba? Hindi mo ito nagsaselos O halimbawa, merong akong na-feel na parang may kinausap siyang ibang girl, ganyan, or pinakausap niya yung ex niya. I feel a certain way, pero si Ice, kakausapin niya ako agad, like, love, okay lang ba? Magkikita kami ni ex, ganito. Kasi meron siyang hihingin sa akin, meron siyang. So, hindi niya minamaliit yung possibility na pwede akong magselos. So, yun yung nawala sa amin. Yun yung wala na hindi ko naibigay noon sa past relationship ko. Like, you know, for me to actually also do something to appease that those insecurities. Pero yun nga, kumbaga, I think there are still, kumbaga, right now, sasabi mo, toxic relationships that are still worth saving. But siguro yun din, wag niyo rin kalimutan na there are also relationships that is just really abusive. And I think that's the time when you need to get out. Diba? Because if you feel like your life is in danger, your mental health is in danger, I don't think it's worth it. Yun. Kasi I think malalaman mo yun if you really see effort on the other person na, you know, okay, if you feel this way, okay, I'm gonna change this, di ba? Babaguhin ko to sa sarili ko. At makikita mo, hindi lang sa salita, but makikita mo through actions and consistently may action na ginagawa towards being better. But, wag ka rin ma-fall na kasi minsan sasabihin nila ganito, biglang boom, ayan na naman. Right? Biglang, si sweet talk ka, pag okay ka na, feeling nila nandun ka na naman sa clutches nila, biglang may gagawin na naman sa'yo. So, you also have to be mindful of all these patterns. Yeah. Kasi kung ang pattern na to, kung itong ginagawa niyang pattern na to, ay talagang very evident na, tapos feeling mo sinisweet talk ka lang niya into staying because he's controlling you and manipulating you, then that's another issue. Yun talaga, you need to leave. And for those who are, you know, mga nakikinig ngayon who feels like, are asking themselves the question like,
am I in a toxic relationship or am I just in a relationship that's challenging and difficult? Maybe these are the things that you can ask yourself. Like, whenever I am with this person, do I feel more like myself or less like myself? Kasi, di ba, ang gusto naman natin when we are in a relationship is so that this person can bring out the best of us. Am I staying in this relationship dahil ayoko na ulit na mag-umpisa at maghanap na naman ng bago or nagsasettle na lang ako? So, yun din, di ba? Kasi you would want to be in a relationship where you're staying because you love this person. You want to be with this person, not just because you feel like you're stuck. Isa rin siya yung parang 'di ba? Kumbaga, may mga patterns ba ako na dinadala din sa relationship na to na never ko siyang na-resolve Yes. within myself. Kasi yun din parang I think when you are in a relationship, it's not just about the other person, it's also what you give sa relationship. yes, So let's not forget na kung meron mo siyang pinapakita sa'yo, I'm sure ikaw ay kumbaga nag-exhibit din ng mga things that parang may need to be looked at. And diba? wag din natin gawing excuse yun na parang, traumatized ako, magagawa mo. Kumbaga, you know that you came from trauma and you are in a relationship where you're still, hindi ka pa nakakapag-move on, for example. But there should be an active part sa end mo na nire-resolve mo din within yourself. Kasi wag mo lang din i-put sa partner mo na parang, Intindihin mo, may trauma ako. oo, intindihin mo, ito ako di ba? So, ikaw din, ano rin yung ginagawa mo para magtulong kayo towards healing at para din maging kaakibat mo yung partner mo na mas maging better kayo for each other. Kasi yun talaga kahit anong gawin natin, kahit anong gustuin natin, hindi natin mababago ang isang tao. Nanggagaling yan sa mga sarili nila. So tayo rin, di ba, we can always choose then how much of our own toxicity we feed. And di ba, when it's time to walk away, then you should. Kasi ang pagmamahal, hindi siya dapat pinapaliit ka niyan Dapat nga mas pinalalago ka di ba? So, ako, I think this was a hard topic, Yeah. di ba? But I think it's also a very important topic na dapat ay napag-uusapan. And I hope that, with our guests kanina, si Rob and si Poy, and with all of you who are watching right now, if you feel na parang, medyo may nagtitik dyan na parang medyo triggered ako sa topic na to, then you may be in a toxic or unhealthy relationship na baka pwede pang ayusin at mapag-usapan. So, thank you very much to everyone who watched us today. Yeah. This is Talk Sheets, okay? Kung saan hindi lang puso ang pinapahinggan, pati na rin ang mga sheet na madalas hindi na pag-uusapan. If you like our episode today, please like, follow, or subscribe sa aming YouTube channel. And don't forget to leave a comment kung halimbawa may mga topics kayo na gusto nyong i-unpack namin at mapag-usapan natin under the sheets. Good night, everyone. And don't forget that the best conversations happens under the sheets. So, don't hold back, just talk sheets.